Naisip nyo na ba yung mga OFW na maraming pera na iisang bangko lang ang ginagamit sa isang remittance? Iisang bangko ang kanilang depository bank. Naisip kaya nila na paano na kung magsasara ang bangko hanggang maximum? Ano kaya ang maximum na ibibigay ng bangko kapag magsara ang kanilang depository bank? Dapat naisip natin yan kasi pinaghirapan mo tapos mawawala lang kasi ang mga bangko per depositor may maximum deposit insurance lang sila 500,000. Kaya sa video na ito ipapaalam ko sa inyo kung paano kayo makarecover. For example, nalugi ang iyong bangko at ang deposit ninyo ay nag-exceed sa ibibigay nila sa insured amount. Paano-ano ang gagawin ninyo at ano ang tip ko para hindi kayo malugi o kaya ma-recover din ninyo ang pera ninyo. So, ang isang tip ko pa dyan ay dapat marami kayong ka-joint account, hindi lang single account ang iyong ino-open. O kaya huwag kayong mag-deposit lamang sa iisang bangko. Dapat naka-maximum lang kayo kung ano lang yung cover ng PDIC insurance, yun lang ang maximum na i-deposit ninyo sa isang bangko. Dapat i-distribute ninyo dahil sabi nga, don't put all your eggs in one basket. Ang monetary board ang nag-utos sa isang bangko na ilagay sa receivership kung saan ang PDIC ang mga ngasiwa mag-a-administer na ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian sa mga depositor at mga supplier na babayaran nito. Sa loob ng isang bangko, merong doon nakapaskil o naka-frame na PDIC member. Maximum deposit insurance up to 500,000 pesos. Dito papag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga joint account, savings account na nakasingle at kung covered ba sila sa insurance ng PDIC ang mga deposits ninyo, covered ba ng PDIC insurance para hindi masayang ang pinaghirapan ninyo. Baka mamaya nag-exceed na kayo sa PDIC insurance dahil iba po ang ibig sabihin ng ITF, buy account, single account, joint account, at kung may mga business kayo na nakadeposit sa iisang bangko. Dito sa website ng PDIC, makikita mo dito ang estimated total deposits, estimated total insured deposit, at estimated total uninsured deposit sa mga single accounts. Ito ay sample calculation para malaman ninyo kung ang mga deposits ba ninyo ay covered ng PDIC. Kasama rin dito kung kayo ay may ka-joint account. Nandito kung ilang member or ilang tao ang nasa joint account, share mo sa total deposit at share sa insured deposit. Makikita dito ang estimated total deposit din ninyo, estimated insured deposit, at yung mga estimated uninsured deposit na kailangan ding bayaran ng bangko. Depende sa level of priority o kaya nakalinya na babayaran ng bangko na inilagay sa receivership ng PDIC. Ito, case number 1, single account computation of insured and uninsured amount. Si Ace Ore, meron siyang savings deposit, time deposit, demand deposit, at time deposit sa iba-ibang branch. Meron sa branch 1, branch 2, at saka sa head office. Magkano ang insured deposit niya? Sa savings deposit, meron siyang 300,000. Insured lahat ito. Sa time deposit, 200,000. Insured din, 200,000. Sa demand deposit, 100,000. Hindi na to insured dahil na-meet na niya yung 500,000 na maximum PDIC insurance. Pati ang time deposit na 400, hindi na din insured. Kaya't ang total insured amount niya, 500,000 at ang uninsured amount ay 500,000 din. So, ang explanation ng PDIC kung bakit 500,000 lang ang makukuha niya ay eto. All the 4 deposit accounts are owned by the same person and maintained in the same bank.
head office, and all its branches. Thus, the balance of the accounts will be added together as they are maintained in the same right and capacity, regardless of account type and banking unit or branch. So the total amount of insured deposit is 500,000 and the uninsured deposit is also 500,000 pesos. Next case, single account and sole proprietorship computation of insured and uninsured amount. Si Ace Ore, meron siyang savings deposit na 300,000, time deposit na 200,000, demand deposit na 100,000, savings deposit ng kaniyang business sole proprietorship na 400,000 at total of 1 million ang lahat ng kanyang deposit na nailagay sa iisang bangko pero magkakaibang branches. Ang kanyang insured deposit, 500,000 lang. So, ang insured niya is 500,000 din. Ang reason nito ay ito. All the 4 deposit accounts are owned by the same person na si Ace Ore and maintained in the same bank head office and its branches. Thus, the balance of the accounts will be added together as they are maintained in the same right and capacity regardless of the account type and banking unit or branch. So the total amount insured deposit cannot exceed 500,000 and the maximum deposit insurance coverage. Of the total balance of 1 million, the amount insured is 500,000 and the uninsured amount is also 500,000 pesos. Case number 3, single account, ITF and buy accounts, in transfer accounts and buy accounts, computation of insured and uninsured amount. Dito sa table, makikita natin kung magkano ang share in the insured portion of the deposit ni na Ace at saka Sid. For example, si Ace Ore, meron siyang savings deposit na 300,000. Nasa kanya lang yun, sa pangalan niya 300,000, kaya yun din ang share niya sa deposit. Si Ace Ore in trust for Sid Ore na time deposit amounting to 200,000. Dahil in trust for, ibig sabihin kay Sid Ore ang account na ito. So, ang share ni Sid ay 200,000 at wala kay Ace. Dahil si Ace ay trustee lang siya. In trust for lang. Siya ang trusted ni Sid para sa account na to. So, ang account na to ay para kay Sid. Sa buy account naman, Ace Ore by Yumi Ore, ibig sabihin nito, ang deposit ay para kay Ace na ina-administer lang ni Yumi Ore. Same case din ito nakabay, Veril Ore or Ain Ore, pero pag-aari pa rin ni Ace Ore. So, ibig sabihin, ang deposit ay para kay Ace Ore din na 400,000 na savings account. All in all, merong 800,000 si Ace Ore sa mga deposits. Insured amount niya, 500,000 lang. So, uninsured deposit ay 300,000. Habang si Sid, insured amount na 200,000. Ito ang explanation niyan. Ace Ore is the principal account of the 3 accounts, as these are maintained in the same right and capacity. These accounts will be consolidated. Ito yung account number 1, 3, and 4. The single account number 1, under his name alone, and the other 2 are by accounts. Account number 3 and 4, which are owned by him as the principal depositor or beneficial owner, while Yumi, Veril, and Ain acted as his agents only. Thus, the total insured amount payable to Ace Ore is 500,000 and the uninsured amount is 300,000 pesos. At para naman sa mga below 500,000 ang kanilang pera, dapat lagi kayong nag-a-update ng KYC ang address ninyo dahil kung for instance nalugi ang bangko, kung ano yung nakasulat na address ninyo sa record ng bangko, doon nila ipapadala ang iyong claim. Doon nila ipapadala ang iyong mga deposit just in case malugi ang iyong mga bangko kaya magsara. Kaya't kapag nilagay ang iyong bangko sa isang receivership, dapat alam ninyo kung kailan kayo mag-claim. Kung ang deposit ninyo ay nag-exceed sa 500,000, meron kayong fill upan na claim form at dapat ma-submit yun within 2 months na nailagay ang notice sa mga conspicuous places
na kailangan ninyong mag-apply or mag-claim. For example, more than 500,000 ang iyong deposit, kailangan po ninyong mag-claim para ma-queue kayo, ma-line up kayo sa mga babayaran ng PDIC. Kahit hindi insured yan, kung merong natira sa mga ari-arian na dinidistribute ng PDIC para sa mga uninsured deposit, makakakuha pa rin kayo. Sa mga meron na mag-deposit na 500,000 and below, hindi na kailangang mag-claim ng form, mag-fill out ng form dahil automatic na yan na ipapadala sa mga post office as a postal money order. Kaya dapat lagi ninyong ina-update ang iyong mga address sa mga bangko. At laging titignan kung ito ay PDIC member para sure. At ang pinaka-importante dyan, dapat mag-deposit lang kayo within sa PDIC insured amount. Huwag kayong mag-exceed sa PDIC insured amount para siguradong makukuha ang pera.